isang maulan, ngunit mapagpalang umaga mga kapatid. Pinagpaalala po ba kayo doon sa prayer, doon sa call to worship ni Pastor Rodel at ni Pastor Lick? Sobrang blessed na po. Nakaka-bless na maisip yung mga realization na after ng bagyo, after ng mga pagsubok, nandito tayo at magpupuri sa ating Diyos. Amen po ba? Sabi po sa Psalms 145 verse 1 to 3, I will exalt you, my God and King, and praise your name forever and ever. I will praise you every day. Yes, I will praise you forever. Great is the Lord, He is most. I praise. No one can measure your greatness. Tunay na napakabuti ng ating Diyos. At sabi nga sa prayer ni Pastor, wala tayong ibang pangalang itataas, papupurihan at sasambahin. Kundi anong pangalan po? Ulitin po natin. Anong pangalan? Gusto ko pong marinig ang lahat na nandito na isinisigaw yung pangalan Jesus. Mahina. Kulang pa po sa energy. Jesus! Pinagkita po. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Diyos? At let's lift our name. Let's say the name of the Lord. The name of Jesus, because we don't need to anyone. Whatever
ibang matatagpuan. Wala tayong mararanasan na pag-ibig na tulad ng ipinaramdam ng ating Diyos. Walang kaligtasan na makikita kahit saan. Kahit sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng bagyo, mananatili kang payapa kasi meron kang Diyos. Mananatili kang masaya kahit may pagsubok at wala kang pera. Dahil sa piling ng ating Diyos, matatagpuan natin ang lahat. And there is no one like Him. No other God. Kaya sa mga panahon na yon, may pagsubok ka man, malungkot ka man, walang-wala ka man, or pakiramdam mo bigat na bigat ka, come to God and worship Him. Lift His name up. Walang ibang sagot, walang ibang pinakamadaling gawin, kundi ang dumulog, lumapit at magpuri sa ating Diyos. Sabi nga, lahat ng praise, kulang yan sa kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Una sa lahat, ang buhay at kaligtasan na meron ka. Ang pag-ibig na wala makapagbibigay sa iyo, galing yan sa Diyos. Kaya dapat lang na ibigay natin yung worship. Ibigay natin lahat ng papuri mula sa ating puso. At patuloy tayong sambahin siya, hindi lang tuwing araw ng linggo, kundi sa bawat araw ng ating buhay. Let's worship our God. He is almighty, and there is no one like Him. Let's praise Him and continue to worship. There
kaming ibang dapat gawin kundi sambahin at purihin ang iyong pangalan, ang iyong pangalan, Jesus. Dahil sa iyo lang namin natagpuan ang lahat ng kailangan sa amin. Ang kapayapaan, kagalingan, kalakasan, ang pagtatagumpay sa iyo lamang, Jesus. Kaya pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Ang aming mga tinig, wala kang ibang nais gawin, kundi papurihan ka. We worship you, who are Almighty God. We thank you, Lord, for your righteousness and your greatness in our life. Thank you, Lord, for giving us everything that we need. And thank you, Lord, dahil kinakatagpo mo, Panginoon, ang lahat ng kakulangan namin sa aming buhay. Marumi man kami, Panginoon, sa iyong harapan. You embrace us with love, with your unconditional love, Panginoon. Patuloy mo kami iyayakap at pinararamdam sa amin na kami ay mahalaga at importante sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. We worship your name. We worship your holy name, Jesus. We lift your name, Jesus. Dahil ikaw ay dakila, ikaw ay mabuti. Sa iyo ang lahat ng papuri. Patuloy niyo po kami samahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po muli ay tadako sa pagtanggap ng banal na hapunan. At bago po natin tanggapin ang mga simbolo na nasa atin, atin po pakinggan ang paalala ng salita ng Diyos na makikita natin buhat sa unang Korinto chapter 11 verse 27 hanggang sa mga sumusunod. Sabi po dito, kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagaan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Mga kapatid, bilang pagsisiyasat po natin sa ating mga sarili, tayo po'y lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Muli po, Panginoon, kami nagpapasalamat sa pagkakataon ito, Panginoon, na kami po ay narito upang aming alalahanin, Panginoon, kung gaano kadakila, Panginoon, kung gaano ang pag-ibig na inalay mo po para sa amin, Panginoon. Lord, sinabi ko po sa inyong salita na dapat siyasatin namin ang aming sarili, Panginoon, bago kami makibahagi at tumanggap ng mga simbolo na ito, Panginoon. Lord, alam po namin na kami po ay nakakagawa sa inyo ng mga kasalanan. Marami kaming pagkukulang sa inyo, Panginoon. Lord, linisin niyo po kami, Panginoon, upang kami po, Panginoon, sa pagtanggap ng mga simbolo na ito, Panginoon, ay ariin niyo po, Panginoon, na karapat-dapat, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at ang mga simbolo na ito ay inyo pong pagpalain, Panginoon, linisin niyo po upang ito po, Panginoon, ay magdulot sa amin ng pagpapala, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sabi po sa unang Korinto chapter 11 verse 23 hanggang sa mga sumusunod. Sabi po, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumangkot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pirso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Mga kapatid, tanggapin po natin ang tinapay. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito
ang bagong tigang na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Tanggapin po natin, mga kapatid. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, pinakakain ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muli pagbalik. Pinagpala ko yung kanyang mga salita. Okay, amen. Mukhang pagdating sa part na to, mukhang mahina lahat ang response. Okay, God is good. And all the time, God is good. So alam niyo po, kaninang umaga pa lang, medyo maulan na. At inuulan na po tayo ng pagpapala. Hindi man direct sa atin, but nagiging indirect siya dahil sa mga growings of food natin. No? Normally sa mga farmers po natin, kailangan ng ulan. Yung mga baha, mismanagement lang po ng mga ano po yun. Kaya nakakaroon tayo pag-abuso na rin. But anyway, no, sa ating pagpapatuloy ng ating gawain, alam niyo po, ito po ay personal reflection na rin sa part na to. Nung nakita ko po yung schedule namin nung sinend sa amin this July, and I see myself na magbibigay ako ng Oportoni Challenge. Now, nagkaroon ako ng reflections dahil may isang word na nag-extract sa puso ko, which is the word challenge. At I asked myself na kailan pa ba akong i-challenge ng Panginoon para magbigay sa Kanya. Alam niyo po mga kapatid, no, tayo na tumanggap sa ating pong Panginoon, the greatest challenge na talagang napagtagumpayan na natin is nung kinalimutan po natin yung ating sarili at isinuko natin ang ating buhay sa Diyos, and we embrace everything, yung kanyang pangako, yung kanyang will, yung kanyang mga command. Even po mga kapatid, no, yung mga trials na pinagdadaanan niyo po, yung mga persecution na pinagdadaanan niyo po, o ano man sa kasalukuyan ngayon na pinagdadaanan niyo, is not a challenge anymore sa isang Kristiyano na naisuko ng buhay niya sa Panginoon. Ito na po ay integral part po ng pagiging Kristiyano po natin. And it's already a way of our life. Gusto kong i-point out mga kapatid na same as doon sa giving. Ang giving po, at hindi na po dapat challenge to. Hindi na po opportunity challenge. But ito na po ay integral part ng pagiging Kristiyano. And let me share to you, no, itong isa pa pong verse na to that really na binibigyan tayo ng glimpse sa pagiging natural natin na giver. Dito po sa Acts 20:35, sabi po doon, it is more blessed to give than to receive. Actually, ito po yung word ng Panginoon sa atin. At sinasabi po dito, ang generosity, ang pagbibigay, o yung pag-offer po natin, it's not occasional, but consistent. And God is always asking us that make giving your way of your life po mga kapatid. So bago po tayo magbigay, no, ito po ay encouragement po sa lahat, especially sa mga membro ng church na to. And yung mga bisita po, no, hindi po obliged na magbigay, but if you really want, no, God will accept that, and that will be put in the works of God. So tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat po, Panginoon, sa oras na to, O Lord God, na muli po, Panginoon, binigyan po ulit po aming Panginoon ng panibagong buhay, O Lord God, upang ikaw po purihan, gawin po, Panginoon, ang inyong pong kalooban dito sa lupa. Lord, we pray, Panginoon, and ask to you, Lord God, that accept, O Lord God, our offering today, O Lord God, that this offering, O Lord God, will be used, Panginoon, accordingly, O Lord God, sa pagpapalaganap po, Panginoon, ng iyong salita at pag-establish po, O Lord God, ng iyong kaharian dito po. At first sa San Pedro at sa buong lugar ng Pilipinas. Panginoon, we thank you po, Panginoon, sa lahat ng mga resources na ibinibigay po sa amin. Yung mga trabaho po namin, O Lord God,
yung mga negosyo po namin, O Lord God. At yung makinarya po, Panginoon, na ginagamit po namin, Lord, upang kami po, Panginoon, ay pagpalain. Uli po, Panginoon, patuloy po namin isinusuko, Lord God, ang aming po sarili. And patuloy po namin po, Panginoon, na kami po, Panginoon, is faithfully, O Lord God, that we want po, Panginoon, na ang iyong pong kalooban lagi, Lord God, ang aming po masunod. Uli po, Panginoon, ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Bigyan po natin ng malakas na clap opening si Lord this morning. Are you blessed this morning? Sabihin mo nga sa katabi mo, blessed ako kasi kasama kita ngayong araw na to. Minsan pa palampakan natin yung mga katabi po natin. Hallelujah! Praise God! So, good morning once again at ating ihanda ating sarili. Bigyan po natin ng clap offering ang Panginoon sa And I want you to turn your Bible in the book of 2 Peter chapter 3, verse 9. Once po ay nadaanan natin ito, pero gusto po siyang bigyan ng tindi at ng emphasis ngayong umagang ito. Ito po ang pagkukuhanan po natin ng ating mensahe. 2 Peter chapter 3, verse 9. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone come to repentance. This morning, I want to share with you the message, the God who waits. Let's come to the Lord in prayer. Father God, thank you so much for bringing us all here together, O Lord, to worship you, to sing before you, God. And wala pong intensyon ng aming puso kundi ikaw ay maitaas lamang. And at this point of time, O God, pakinggan po kayo, Panginoon, through your words. Ngayong umaga, Panginoon, through your Holy Spirit, O God, buksan mo ang puso namin at ipaunawa ang iyong dakilang mensahe sa amin. Gisingin mo ang puso namin, Lord, sa mga mensahe nito. Antigin mo ang aming kalooban, Panginoon. Pang nang sa ganun, Lord, kung ano ang puso na meron ka, yun ang puso na meron po kami. As we keep on with our theme, focus on the one. Today, God, speak unto us through this message, O Lord, because we believe you are the God who waits. In the name of Jesus, amen, amen, and amen. You know, during Peter's time, many believers were confused, and some of them were frustrated. Kasi inaasahan po nila na babalik na agad si Jesus. No? So as the years passed by, skeptics began to mock this idea of His returning. No po? Sabi nila, nasaan na ang pagbabalik niya? Kala ko ba babalik si Lord? Meron po sa amin na sabi niya, alam mo, bata pa ako, nadidinig ko na yan, nababalik si Jesus, babalik si Lord. Aba, pumuti na ang buhok ko. Mula noong maitim, pumuti na ang buhok ko. Sabi niya, wala namang Jesus na bumabalik. Yan din po yung sinasabi ng time ni Peter, na sabi niya, akala ba namin si Jesus ay babalik? Dito po sa chapter 2 and 3, ito po yung respond ni Peter sa mga criticism ng mga tao. And I believe ito rin po ang magandang respond sa mga taong until now ay skeptic tungkol sa pagbabalik ni Jesus. No? Peter gives us a heavenly perspective. Sabi po niya, God is not slow. He is patient. Ang pagkaantala po ng pagdating ni Jesus ay hindi dahil siya ay weak sa kanyang pangako, hindi siya marunong tumupad, hindi po. Kundi ito po ay nagpapakita ng tinatawag po nating habag. His delays of not returning agad, yung kanyang hindi agad pagpabalik, is not because He forgot His promise. Ang totoo po,
He's giving people more time to be saved. Hindi agad bumabalik ang Panginoon because binibigyan niya ang lahat ng tao ng pagkakataon na maligtas. And this verse reveals the very, very heart of God. A heart that waits, a heart that longs, a heart that loves the lost. Yan po yung puso ng ating Panginoon. Now, 3 things in this verse teaches us about God's patience. Tatlong bagay po. Number 1, God's patience shows His heart for the lost. Yung pagpapasensya po ng Panginoon, yung delay ng Panginoon na hindi agad siya dumarating, ay nagpapakita ng kanyang malaking puso pagdating po sa kalagayan ng mga wala pang kaligtasan. Sabi nga po 2 Peter chapter 2 verse 9, part of that verse, He is patient with you. Sa Greek word po, ang patient po ay makrothymeo, meaning long-suffering, meaning long or slow to avenge. Pag sinabi po nating makrothymeo, hindi po ito passive waiting, kundi isang active compassion. And this is the kind of patience that waits with pain, may kirot sa puso, like the pain of longing for someone you love who is still far away. Para po bang ito yung nararamdaman ng mga naiiwan pag may nag-a-abroad? Yung pakiramdam na naghihintay ka, matyagang-matyaga, at talagang naandun yung kirot sa puso mo, habang hinihintay mo yung iyong special someone na darating at babalik sa iyong piling. Peter was reminding the early Christians, and of course, he is reminding us today that God is not slow because He forgot, but because He loves us deeply. Mahal na mahal tayo ng Panginoon, and every second of delay is one more chance for someone to return to Him. Bawat segundo na ipinagpapaliban ng Panginoon ay pagkakataon for someone to be saved. Tignan nyo na lamang po ng days of Noah. Naalala niyo po yung kwento na yun? Doon sa Genesis chapter 6 hanggang chapter 7, maalala niyo po that God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built. Habang ginagawa po ni Noah yung arko, ang Panginoon ay matyagang naghihintay sa mga tao para makapagbalik loob, para hindi po sila mapasama sa tinatawag po nating paggunaw ng mundo. Alam niyo, sabi ng mga Bible scholars, it took Noah about 100 to 120 years bago nabuo ang arko, then bago dumating yung flood. Meaning, habang ginagawa ni Noah yung arko, God withheld His judgment. He did not immediately bring the flood. He waited. God was giving people time to repent through. Though only 8 people were eventually swayed. Nakakalungkot. Ang Panginoon po ay binigyan ng mga tao ng pagkakataon para magsisi. Kaya lang at the end, wawalo po ang naligtas. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay kayang maghintay ng 1 siglo para ang tao po ay maligtas, bagamat wawalo lang po ang naligtas, kaya po rin niyang maghintay sa mga mahal sa buhay natin na wala pa sa Kanya. Kaya ng Panginoon na maghintay sa mga kaklase mo na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kaya ng Panginoon na maghintay sa mga kapitbahay natin na hindi pa tumatanggap sa Lord. Kaya ng Panginoong maghintay para sa kanila. God is not in hurry. He is never late, never early. He is always right on time with grace and in His hands. God's timing is not measured by the clock, but by the condition of the heart. Alam niyo po, sa utak po natin ay may tinatawag na prefrontal cortex regulation. Ito po yung part of the brain na responsible for self-control and decision-making.
At alam niyo po, ayon sa pag-aaral, kapag ang isang tao po ay marunong maghintay, in other words, always exercising his patience muscle, then his brain is literally wired for empathy and long-term thinking. Kapag ang tao raw po na-exercise niya lagi yung kanyang patience muscle, okay? Ito pong taong ito ay literally wired for empathy, and long-term thinking. Tanong ko po, kayo po ba ay matyagang maghintay? O mainipin po kayo? Alam niyo bakit? Meron po kasing nabubuo sa atin yung tinatawag nating empathy. And when we say empathy, inilalagay mo yung iyong paa o yung iyong kalagayan sa kalagayan ng taong iyon. At yun po ang Diyos. Yun po ang Diyos. Why? Doon sa pag-iintay po ng Diyos is because iniisip ng Diyos yung magiging kalagayan ng tao kung hindi manunumbalik sa Kanya. Ang aalihin po ng tao at tatanggapin po ng tao ay walang hanggang kapahamakan. Kaya every minute of delay is a chance baka sakaling merong magbalik loob. Ganon kagrabe po yung paghihintay ng Diyos. Alam niyo po, sa pag-aaral ng Journal of Neuroscience, natagpuan po nila na yung mga taong marunong maghintay with purpose and experience have this less anxiety and more resilience. His patience, ganito rin po ang Diyos, His patience is not out of weakness, but divine strength, rooted in His perfect wisdom. Rooted in God's divine purpose. Kung bakit hindi pa dumarating ang Panginoon at bakit hindi pa kinukuha ng Lord ang buhay natin na pinahiram niya, it's because tinitignan ng Diyos yung pagkakataon, baka sakaling magbalik ka na sa mga minuto o oras na ito. Alam niyo, pagka meron kang anak na na-involve sa drug addiction, for sure, ipagpe-pray mo yan, iiyakan mo yan. Gagawin mo ang lahat at aabangan mong magbago. Tama po? Hindi mo susukuan. Tama po? You don't condone the sin, but you do not cut off your love. Hindi mo kinukonsinte yung mali, pero hindi mo naman pinuputol ang iyong pagmamahal. That's what God does. He waits with love, not with indifference. And sana ganoon din po tayo. Amen po. Sana ganoon din po tayo bilang mga mananampalataya. We don't give up on people easily. Instead, we wait with prayers and purpose. Hindi natin agad susukuan. If God hasn't given up on someone, di ba dapat tayo rin? Tama po? So pray persistently, share consistently, live faithfully. Kung ikaw ay nabibigatan dahil sa tagal ng pagbabago ng isang mahal na mahal mo sa buhay, ayaw pag tumanggap ng iyong dawan, na binabahaginan mo na mabuting balita ng kaligtasan, sana po maalala mo, ang Diyos ay nag-iintay din ng matyaga sa kanila, kaya tiyagain mo siya. The second thing, God desires repentance, not perishing. Ano ibig sabihin when we say patience of God? Ibig po sabihin nito, ang desire ng Diyos, ang tao po ay magsisi. Hindi niya desire na ang sino man ay mapahamak. 2 Peter chapter 3 verse 9, it says, not wanting anyone to perish, but anyone or everyone to come to repentance. God is not passive about that eternal destiny of people. He doesn't sit back and say, bahala ka na sa buhay mo. Kung ayaw mong bumalik, sige, mapahama ka. Hindi ganun ang Diyos. No. His heart leans towards what we call mercy. And yung word na ginamit po rito, wanting, sa Greek word po ay bolomenos, which means delighting in or choosing to willfully desire. Ibig pong sabihin, desisyon ng Diyos willfully na maghintay upang ang tao po ay makabalik sa Kanya at hindi mapahamak.
Hindi po gusto ng Diyos ang perishing. Ang gusto po niya, repentance, a change of mind, heart, direction that brings someone to what we call eternal life. Yan ang gusto ng Panginoon. Naalala niyo po ba yung city of Nineveh? Dapat po sana wawasakin na po ng Diyos. Dapat po sana gugunawin niya na. Pero ayaw niya na ang sino man po ay mapahamak. And that's why ipinadala po niya si Jonah na ayaw pumunta. Ayaw pumunta. Ayaw ng Diyos mapahamak ang Nineveh. Pinadadala niya si Jonah. Si Jonah tumatakas. Tanong ko po, ikaw ba si Jonah? Pinadala ka ng Panginoon doon sa lugar na kinalalagyan mo ngayon, pero parang ayaw mo, ikaw ang tumatakas. Pero alam niyo po, ayaw ng Diyos na ang sino man ay mapahamak. Ang gusto po niya ang tao ay magsisi at manumbalik at magkaroon ng kaligtasan. Kaya doon sa Jonah chapter 3 verse 10, when God saw what they did and how they turned from their evil ways, He relented and did not bring on them the destructions He had threatened. Despite of their wickedness, God sent Jonah not to condemn but to call them to repentance. When they responded to God's call, anong outcome? Destruction was replaced with what we call deliverance. Yung dapat po sana hatol ng Diyos na sila po ay mamamatay at mawawasak, napalitan po ng pagliligtas. Hallelujah. God does not take pleasure in judgment but in transformation. Kaya sabi niya po doon sa Ezekiel chapter 33 verse 11, tignan niyo po, apakaganda na sinabi diyan. I take no pleasure in the death of the wicked, but rather that they turn from their ways and live. Sa Tagalog po, napakaganda ng sinabi diyan. Sa mabuting balita, Biblia, ganito ang pagkakasabi. Sabihin mo ang ipinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi nasisiyahan na ang sino may mamamatay sa kanyang kasamaan. Nais kong siya'y magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila pagkat hindi sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Hindi natutuwa ang Diyos kapag may napapahamak. Hindi natutuwa na ang Diyos na ang sino man ay mapunta sa everlasting fire. Ang gusto po ng Diyos, ang lahat ng tao ay magsisi, magbalik loob at magkaroon ng kaligtasan. Repentance is the doorway to hope, and without it, the soul rots in sin. With it, heaven rejoices. Sabi po ni Charles Spurgeon, tunay na repentance ang inaabangan po ng langit, hindi po religious ritual. Kasi yung tunay na pusong nagbabalik loob, yun po yung ikinatutuwa ng ating Diyos. Walang shortcut sa tunay na pagbabago. Pero sa biyaya ng Diyos, posible po ito. Repentance is not only a U-turn, it's a rescue route, mga kapatid. Ito po yung pagkakataon para ang tao po ay magkaroon ng kaligtasan. Alam niyo po, wag lang po tayong humanga sa pagbabago ng isang tao. Let us share the gospel that leads to repentance. Minsan hangang-hanga tayo sa mga patutuo ng mga tao na binago, pero nakakalimutan po natin, meron po tayong responsibility to lead other people to what we call repentance. So let us help people to see that God is not mad at them. He's waiting for them. And remember, don't rush spiritual decisions, but don't stop planting seeds in their hearts. Maaari pong matagal, pero huwag po tayong hihinto. Continue to share the truth and the love of God. Huwag pong hihinto. Pangatlo po, God's delay is our opportunity for our mission. Yung pong patience ng Diyos ay nangangahulugan po naman ng oportunidad sa atin
para mag-mission. Sa Tagalog po, 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Tanong po this morning, isa ho ba kayo sa nagtatanong, bakit ang tagal naman ng Panginoon bumalik? Bakit until na wala pa siya? Bakit parang ang bagal naman ni Lord? Mga kapatid, hindi po siya mabagal. Siya po ay matyaga. God's delay is divine strategy ng ating Diyos. Ang kabagalan na sinasabi po ng iba actually ay kagandahang loob ng Diyos. Why? Because He is giving us time not just to live, but to lead others to life. Sabi mo nga sa katabi mo, may mission ka. Tama po yan. His delay is our opportunity to do the Great Commission. Matthew chapter 28 verse 19, go and make disciples of all nations. Bakit hindi pa sinasara ng Diyos ang kwento ng mundong ito? Dahil hindi pa tapos ang ating misyon. Umaasa ang Diyos na sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ko, ay mayroong tao na magbabalik loob sa Kanya. He is not just coming back for us. Remember, He's waiting for us to bring others to Him. Balikan po natin istorya ni Noah, yung Noah's Ark. Bago dumating po yung baha, God gave about 100 to 120 years of warning. And si Noah, habang nagtatayo ng arko, hindi lang po siya karpintero, by the way, nangangaral din po siya. He preached repentance while building the ark. Pero kahit ilang dekada siyang nagsalita, still, naghintay ang Diyos. At sa huli, pamilya lang po niya ang naligtas. The truth is loud and clear, mga kapatid. God waited. Why? Because each passing years was one more chance for people to turn to Him. Again, God's delay is not wasted time. It's grace period para sa mga hindi pa ligtas. Naalala niyo po yung kwento ng Sodoma at Gomorrah sa Genesis chapter 18 verse 19? Alam niyo po itong kwentong to? Ang Sodoma at Gomorrah ang kilala pagdating po sa kanilang kasamaan, kilala po sila pagdating sa pakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o kapwa babae. Pero bago po sila hatulan ng Diyos, kinausap muna ng Diyos si Abraham. Naalala niyo po yan? And Abraham pleaded with God. Sabi po ni Abraham, Lord, sakali bang may matagpuan po akong 50, gugunawin niyo po ang Sodoma at Gomorrah? Sabi ng Panginoon ko, meron kang makita 50? Hindi. Nag-isip siguro to si Abraham, baka wala akong makita 50. Ibaba ko kaya ang number, gawin ko kayong 45. Panginoon, kung meron po akong makita 45, hanggang pababa na baba, Lord, paano kung may makita akong 40? Ano naisip niya, wala. 30, hanggang saan sabi niya, Lord, paano po kung may makita akong 10 na lang? 10 lang, Lord, ang makita ko. Ano sabi ng Panginoon? Kung may makita kang 10 na matuwid, ililigtas ko ang syudad. Dali niyo po yung tiyaga ng Lord. Nakita niyo po yung patience ni God. From 50 down to 10. Nagbilangan pa po na tawad. Panay ang tawad po ni Abraham. Hindi po sinabi ng Diyos, ay teka muna, huling tawad na yung 20. Pag wala kang nakitang 20, sorry. Hindi po eh. Hanggang 10. At sa bawat request po ni Abraham, ang sagot ng Diyos ay, oo, hindi ko gugunawin kung meron ka makikitang 10. Pero malungkot. Dahil hanggang sa huli, wala man lang pong 10 matuwid na nakita ang Diyos. God waited patiently. He was willing to spare the entire city for the sake of few.
pero wala. Matyaga po ang Diyos. Even in the New Testament, makita po natin doon sa Luke chapter 13, verse 6 to 9, yung parable of the barren fig tree. Mayroong isang lalaki po na may puno ng igos na hindi namumunga. Gusto na po niyang putulin! Pero sabi ng hardinero, bigyan pa po natin ng 1 taon. 1 chance pa. Aalagaan ko, sabi niya, bubungkalin ko ang lupa, lalagyan ko ng fertilizer o ng pataba. Ngayon, pag hindi pa po nagbunga, saka po natin putulin. Nakita niyo po yung patience ng Panginoon. Binibigyan pa ng Diyos ng pagkakataon. Baka ito yung asawa mo, baka ito yung nanay mo, baka ito yung anak mo na wala pa sa Panginoon, baka ito yung pinsan mo, tiyuhin mo, kamag-anak mo. God is waiting patiently, giving them time para makapagbalik loob sa Panginoon. Binibigyan ng Diyos ng isa pang pagkakataon ang lahat. Ganon siya maghintay, mga kapatid. Mapagpasensya, mahabagin, umaasa na baka itong taon na to magbubunga na o magbabalik loob na siya. Baka itong taon na ito, itong naliligaw na ito, ay hahanapin na ako at siya'y magsisisi at lalapit sa akin. Baka ito yung taon na to. Kaya alam niyo, mga kapatid, kahit meron tayo mga kapatiran na hindi na umaattend at kuminsan hindi na nagpaparamdam, I choose to send message para iparamdam sa kanila, andito tayo. Kung paano ang Diyos ay nag-iintay, tayo po'y nag-iintay at nagpe-pray para sa kanila. Kaya po mga kapatid, kung tayo po ay hindi sinukuan ng Diyos, wag po din nating sukuan yung mga backsliders na kapatiran kasi alam natin mapapahamak sila. Huwag natin sukuan yung mga wala pa sa Panginoon na baka sila po ay mga kamag-anak po natin, humalapit sa puso po natin. Baka sila yung kaopisina natin. Baka po sila yung mga kaklase natin. Huwag natin silang sukuan. Abutin natin sila yung Ebanghelyo, mga kapatid. Huwag natin sayangin yung bawat araw. Let's not just wait passively. We are called to go and make disciples. Let us always pray. Let us share, let us live, let us reach out and disciple people. Dahil habang hindi pa bumabalik ang Panginoon, may oras pa. Baka sakali maligtas sila. Alam niyo po, kung tinanggap mo na si Kristo, ang tanong ay hindi na, are you ready? Ang tanong ay ganito, sino pa ang dawan na dapat mong iligtas? Because His delay is someone else's opportunity to be saved. Kapag alam nating malapit ang pagbabalik ng Panginoon, hindi na po tayo dapat nagpapahinga, nagpapapetix-petix. Dapat kumikilos po tayo. Imagine niyo po ito. Halimbawa po may sunog sa isang gusali. Tapos maraming tao doon sa loob. At ikaw ang bumbero. Imagine mo lang, ikaw yung bumbero. Hindi mo masasabing, ay, pagod na ako. Lambot na ako, mamaya na. Hindi. Alam mo bakit? Matutusta yung mga tao sa loob. Buti kung tinapay lang yun. Yung tinapay nga, nagmamadali kang i-rescue eh. Pag umamoy, nasusunod, takbo ka, di ba? Lalo na pag tao ang pinag-uusapan, mga kapatid. Hindi mo pipiliin na pabayaan sila. At hindi mo rin pipiliin kung sino yung dapat iligtas. Tama po? Pagka ikaw po ay fireman, lahat ng naandoon sa loob, no? Gagawin mong iligtas, bata, matanda, kung sino man siya, lalaki o babae, basta kukunin mo sila, i-rescue mo sila. You will act because time is running out. Kaya alam niyo po, our role should be like that. Our calling should be like that. Evangelism is not an optional role. It's an urgent mission. Kaya sabi ni Rick Warren, evangelism is not a program of the church. It is the purpose of the church.
Hindi ito seasonal activity mga kapatid. Hindi lang po ito for outreach Sundays. Ano ho? Ito ang heartbeat ng church at heartbeat ng langit. Kung tayo po ay tunay na anak ng Diyos, dapat po nating mahalin ang mahal ng ating Ama. Amen? Amen po ba? At ang pinakamahalaga sa Kanya, kaligtasan ng kaluluwa. So pray with urgency. Bago pa man mag-umpisa ang araw mo, tanungin mo na si Lord, Lord, sino po sa araw na ito ang gusto mong abutin ko? Pakilala niyo nga po sa akin yung dawan. Every Sunday, andito tayo as 99. But when we depart this place, lagi natin isipin, hanapin yung dawan. Share personally the gospel, faithfully. Alam niyo bakit? Because hindi mo alam, sa isang pagkukwento, isang tao ang maaaring makakaligtas sa tiyak na kapahamakan. Gamitin mo yung chat, yung message, and even your personal testimony. Gamitin mo yan. Tanungin ko kayo, ilang kaluluwa na po ang naakay niyo sa Panginoon? Ilang kaluluwa po kaya yung pagdating ng araw, tatapik sa balikat mo sa langit at sasabihin sa iyo, thank you ha, pinilit mo ako. Salamat. Thank you ha, tsinaga mo ako. Ilan po kaya? At sino-sino po kaya yun? Kapatid mo kaya yun? Nanay mo kaya? Kaibigan mo kaya? O ang sasabihin, ikaw, tagal-tagal natin sa opisina. Kwentuhan tayo lagi. Sabay pa tayo nagla-lunch. Minsan may pasalubong pa ako sa iyo. Tapos di man lang na-share si Kristo. Ito tuloy. Kaya ko ng anghel papunta impyerno. Sana man lang sinaga mo ako. Gaano kaya karami ang iiyak dahil hindi po natin sila naabot? Mga kapatid, maliwanag po ang panawagan ng Diyos sa atin. Sama-sama tayo because we're one body working for one mission. Live as if Jesus could return today. Na pwede naman talaga ngayon, pwede na bumalik ang Panginoon anytime. Tama po? Tama po. He's not waiting for more signs. He's waiting actually for more souls. Kaya hindi pa siya dumarating. Kaya napakalinaw po ng puso ng Diyos sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang linaw po, ang sabi po, the Lord is not slow in keeping His promise. He is patient, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ang Diyos po naghihintay dahil ito ay ang Kanyang walang hanggang biyaya at pagmamahal. Nung sinulat po ni Peter, ito pong 2 Peter, sinulat niya po ito noong AD 65 to 68. Anong taon na po ngayon? Anong taon po ngayon? Parang hindi nyo alam. Sinulat po ni Peter, yung 2 Peter, noong AD 65 to 68. Ngayon po, anong year? At pag tinignan niyo po, it's about 1,957 years naghihintay si Lord mula noon hanggang ngayon para sa panunumbalik ng mga tao sa Kanya. Ganon yung haba ng pasensya ng Diyos. Ang tanong, anong ginagawa natin? Mag-i-enjoy na lang tayo every Sunday, magkakasama, nag-worship. Oo naman, siyempre. Pero ang tanong ko, paano naman po yung iba? Paano po yung iba? Paano sila? Kaya ngayong umaga, 3 things. 3 bagay ang gusto kong tandaan po natin. Yung natutunan natin about patience of God. 1, God's patience shows His heart for the lost. He's not indifferent. He's intentional. At bawat segundong lumilipas, hindi patunay na ang Diyos ay walang pakialam. Hindi po. Ito po'y katibayan ng Kanyang kabaitan. Katibayan po ito ng Kanyang biyaya.
Katulad ng panahon ni Noah, he waits, mga kapatid. For about 100 to 120 years, para ang tao ay manumbalik. Dahil hindi afford ng Diyos na kahit isang kaluluwa ay mapahamak. Because every soul matters to God. Second thing na natutunan natin, God desires repentance, not perishing. Wala siyang kasiyahan sa kapahamakan. Ang tunay niyang hangarin ay ang pagbabalik loob ng tao. Just like the people of Nineveh, mga kapatid, kung saan may nagsisi, may nagbagong buhay. Walang sino man, mga kapatid, ang nais ng Diyos na mapahamak. Gusto po niya ang lahat ng tao ay maabot. Lastly, God's delay is our opportunity for our mission. Amen? Amen po ba? Hindi pa bumabalik si Kristo kasi may mission pa ang church. Tayong lahat na dapat tuparin. At bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay tinawag niya na parang mga bumbero sa gitna ng sunog. Hindi po tayo umaatras, kundi tayo po ay sumusulong, nagmamadali para sumagip ng mga kaluluwa na tiyak na mapapahamak kung walang pagkakilala kay Kristo. Kapatid, let's do it now. Gawin po natin yan. If the heart of God is beating for the lost, then the Church of Christ must not sleep because heaven is not sleeping as well. Kung mahal mo ang Diyos, mamahalin mo rin ang mga nawawala. Amen po ba? Kung naniniwala kang malapit na siyang bumalik, huwag mong sayangin ang delay. Gamitin mo ito para sa misyon. Gamitin mo ang buhay mo umabot sa mga tao na wala pa kay Kristo. So right at this moment, iniimbitan ko po na tayo lahat ay tumayo. Ready yourself. Kasi gagamitin ka ni Lord. Sabi mo nga, tabi mo, gagamitin ka ni Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Come on. So I'm giving you a moment to think of your loved ones, think of your friends, maybe office mates, classmates. Think of someone na wala pa kay Kristo, wala pang kaligtasan. And remember the verse, just what the Lord has reminded us. The verse says, God is patiently waiting. Nag-iintay siya. Hindi pa niya tinutupad ang pangako niyang pagbabalik. Because hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi at magkaroon ng kaligtasan. Hallelujah. Pray for them. Pag-pray niyo po yung inyong mga pangalan na nasa isip na wala pang salvation. With all humility, ipagpasalamat mo sa Diyos yung tiyaga ng Panginoon na hintayin itong mga tao ito. And tulungan ka ng Diyos na magkaroon ng tapang katatagan ng loob para ibahagi ang mabuting balita. Let us pray. Lord God, Heavenly Father, maraming salamat sa patience mo, Panginoon, sa amin. Panginoon, sino ba kaming mga tao para paglaanan mo, Panginoon, ng iyong pasensya at ng iyong pagtsatsaga, Panginoon? Pwede mo naman kaming pabayaan na lang. Pwede mo kaming hindi na lang bigyan ng atensyon. Sino ba kami? Mga taong makasalanan na lagi na lamang sinasaktan ng kalooban mo. Pero Panginoon, salamat po. Because ikaw ang Diyos na lumalang ng universe. Ikaw ang lumalang ng mundong ito, Panginoon.
binibigyan mo po, Panginoon, ng atensyon ang bawat isa sa amin. At sa kabila ng mga pananakit namin sa kalooban mo, buong tiyaga mo po kaming hinihintay. Salamat ng marami, Lord, for patiently waiting. At kami, Panginoon, narito tumugon. Pero hindi dapat doon natatapos, Lord, kasi nag-iintay ka pa rin doon sa iba na wala pa sa iyo. So Lord, kilusin mo po ang Church of Christ San Pedro. Huwag kaming manatiling nasisiyahan na ligtas kami. Pero meron pala po kaming kaibigan, kamag-anak, kaopisina, kaklase, kapitbahay na wala pa po sa iyo. Lord, tulungan mo po kami na kung gaano po kayo punong-puno ng pasensya sa amin, ilagay mo po yung ganong pasensya sa puso namin. Magkaroon kami, Panginoon, ng puso na katulad ng puso mo, Panginoon, na puno ng tiyaga, Panginoon, puno, Panginoon, ng pag-ibig at biyaya, na tsatsagain namin, Panginoon, yung mga taong wala pa sa iyo, na hindi pa nakakakilala sa iyo. Tsatsagain namin, abutin sila, kahit na po ini-stop kami, hindi kami pinapansin, sinusungitan kami, dinadabugan kami, pinagsasaran kami ng gate o ng pintuan, Panginoon, magtsatsaga kami, dahil, Panginoon, ang ibig mo, ang tao ay maligtas at hindi mapahamak, Panginoon. So tulungan mo po kami, Lord, na gawin ang lahat to rescue those souls, Panginoon, na wala pa po sa iyo, Panginoon. Lord, malapit ka nang bumalik. Mag-inimod mo, Panginoon, ang pagbabalik mo, because hindi mo nais na ang sino man ay mapahamak, kundi ang nais mo, ang lahat ng tao ay magkaroon ng kaligtasan. Lord, kilusin mo po kami. Abutin namin, Panginoon, ang lahat ng kamag-anak namin, kaibigan, kaklase, kaopisina, kapitbahay, Panginoon, na wala pa po sa inyo. Kilusin mo kami, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, ang iyong banal na spirito, Panginoon. I-empower kami, i-anoint kami, para ang church na ito ay patuloy na umabuot, Panginoon. Hindi lamang sa bayan ito, kundi hanggang doon sa lugar na gusto mong ipabot sa amin, Panginoon. Dahil may mission kami. May mission kami, Panginoon. At hindi nagtatapos, Panginoon, na kami ay ligtas at nag-i-enjoy sa presensya mo. May pinagagawa ka sa church na ito, Panginoon. Dahil ang buhay at kagalakan ng iglesia, Panginoon, ay naroon sa paghahatid ng mabuting balita sa mga taong wala pang pagkakilala sa inyo. Lord, empower this church and use your church, Lord. Use your kingdom, Lord, para marami pang mga tao magkaroon ng kaligtasan. Oh God, thank you so much. Huwag naming sayangin ang pagmamahal mo. Huwag naming sayangin, Panginoon, ang patience mo. Huwag naming sayangin, Panginoon, ang pinagbuwisan ni Kristo, Panginoon, doon sa krus. Kundi gawin namin ang lahat, Panginoon, upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Thank you, Lord, dahil alam namin, gagawin mo ito sa buhay na bawat isa sa amin, God. This week, oh God, gagamitin mo po kami. This week, oh God, ipakikilala mo sa amin yung mga dawan na kailangan ng kaligtasan. This week, oh God, you're gonna empower us with your Holy Spirit and you're going to use us mightily, oh God, so that we can save many lost, oh God. Maraming maliligtas because kami, Panginoon, ay gagamitin mo. Ito ang aming panalangin at pasasalamat. Ito ang aming pagsusumamo. In the name of Jesus, let us all say, Amen, Amen, and Amen. Hallelujah! Sabi mo nga sa kasami mo, gagamitin ka ng Diyos.
mapagpalang pagtatapos po. At bilang pagwawakas po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po muli sa inyong paggabay sa aming gawain ito, Panginoon. Salamat po dahil meron po, Panginoon, kaming pagkakataon na kami magsama-sama muli, na kami mag-aalay ng pagpuri, pagpapasalamat at pagsamba sa inyo po, aming Ama at Diyos. Salamat po, Ama, sa presensya ninyo na nakita namin sa aming kalagitnaan, lalong-lalo na po, Panginoon, sa aming mga kapatid na narito ngayon, ganun din sa mga bisita namin, Panginoon. Salamat po, Ama, dahil sila po ay dinako ninyo dito na mayroon po, Panginoon, kagalakan at pagmamahal sa inyo. Kung kaya nga po, Panginoon, narito kami ngayon para, Panginoon, kayo ay aming sambahin at aming po, Panginoon, pasalamatan. At hanggang sa aming pagtatapos ito, Panginoon, dama namin ang biyaya na ipinagkakaloob niyo, Panginoon, sa bawat isa. Sa umpisa pa lamang po, Panginoon, ang aming pag-aawitan, ng aming po, Panginoon, pag-ingitian, ito po ang dahilan ay tanging kayo lamang. At sa amin po, Panginoon, mga dinadala sa problema, mga pagsubok, narito po, Panginoon, kami, sa biyaya ninyo po, Panginoon, na kami ay mag-alay ng araw na ito sa inyo para kayo, Panginoon, ay aming katagpuin. Tunay nga po, Ama, na ang lahat ng dahilan nito ay kayo, Panginoon. Kaya salamat po, Ama. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa mga salita ninyo na aming muli ay narinig, nagpadala sa amin, na ang dahilan, Panginoon, na ikinaiinip o parang ginagawa ng iba na dahilan na hindi totoo ang lahat ng inyong sinabi. Nalaman namin, Panginoon, at napaalala sa amin ang dahilan na tunay, Panginoon, na kayo ay aming Ama at Diyos na mapagmahal. Ang pasensya niyo po, Panginoon, at hanggang magagawa niyo, Panginoon, na kami ay hintayin na magbago at magbaklog sa inyo, Panginoon. Lalo-lalo na po, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay, ang aming mga kapitbahay, doon, Panginoon, sa aming mga kinalulugaran. Ang dahilan po, Panginoon, nito ay ng inyong paghihintay ay sila, Panginoon, ay mabahaginan ng bawat isa sa amin ang inyong tinawag ng kaligtasan, Panginoon. Sapagkat tunay na nakita namin, Panginoon, ang pagiging Diyos ninyo at Ama, pagiging dakila at mapagpala, na ayaw niyo po, Panginoon, na mapahamak ang lahat ng tao na inyong nilikha. Tunay nga po, Ama, na ilagay niyo nawa sa aming mga puso ang inyong damdamin ito. Nadamhin namin, Panginoon, kung ano ang inyong nararamdaman sa katauhang ito, sa mundong ito. Na gusto niyo po, Panginoon, na maligtas ang bawat isa. Kaya, Ama, salamat po sa inyong mga salita na aming narinig. Nawa po, tulungan niyo kami, Panginoon, na itong aming narinig na ito ay aming panghawakan at aming pong ipaglaban sa aming buhay. Nadamhin namin ito sa aming kapatid, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga pinsan, sa aming po, Panginoon, mga katrabaho, mga kamag-aaral. Sa lahat po, Panginoon, ng tao, sapagkat ito ang tanging yung layunin. Kaya yung tinawag kami na narito ngayon. Salamat po, Ama, dahil sa pagwawakas po ng aming gawain ito. Alam namin, Panginoon, na nag-uusap kayo sa bawat puso ng aming mga kapatid. Maging sa aming mga bisita na naunawaan nila kung ano ang tunay ninyong layunin sa mga tao na inyong nilikha. Na kami, Panginoon, habang kayo ay nagpapasensya, habang, Panginoon, na iniisip ng tao na hindi totoo ang inyong mga pangako, kami naman, Panginoon, ay magpahalaga, Panginoon, na makapagbalik loob ang bawat isa na hindi po pa, Panginoon, nakakakilala sa inyo. At gawin po namin ang lahat ng kaparaanan, ang pagsasakripisyo para, Panginoon, may mabuhay namin ang aming narinig sa ngayon na tanging dahilan ng inyong pagpapasensya, ng inyong kabaitan, ay ayaw nyo mapahamak ng mga tao. Salamat po, Ama, at nawa po, Panginoon, napasaya namin kayo, at kayo po, Panginoon, ay namin po, Panginoon, babaon sa aming pag-alis ulit sa lugar na ito. Na sa isang limang pamumuhay namin, Panginoon, ay buong namin ang inyong biyaya na maligtas ang lahat, Panginoon. Ama, maraming salamat po muli sa inyo dahil alam namin na hindi sayang, Panginoon, ang oras na ito. Nariyan po, Panginoon, kayo sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming sa pagdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Natin po tayo na kayo. Unatin natin ang may tanggapin natin ang pagpapala. Ang masaganang biyaya ng Diyos at ang walang hanggang kapayapaan, ang pakikipisan ng banal na Espiritu,
sa pamamagitan ng Jesucristo na Panginoon natin at ang kapangyarihan nagmumula sa kataas-taas ng Diyos Ama ang sumaating lahat nawa na simula pa noong una hanggang ngayon at magpakailanman. Amen.